Sasamahan muna natin itong pagka-bad trip ni Pastor Dila sa mga DDS. The Chairman, Ah! marahil po, Mm. hindi na ako nakikilala ng ating former president. Ah! Magpapakilala po muli ako. Wag na lang, buwa! Ako sa totoo, itong tao ito, hindi ko naman talaga kilala. Naninira lang kay Digong. Ngayon, nakilala natin, animal. Kilala kang nalalaman, ah. Ah. Mr. President, Ah. ako po si Bishop Benny Abante, Oy! ang Pangulo ng Bible Mode, Oh. Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches. Wow! 6,000 churches, ha? Ang yabang mo, oy! Presidente daw siya ng Bible study, ng morality. Sure ka? Ano ka? Baka naligaw ka lang ng position, animal, oh. Morality talaga. Yung padila-dila mo, moral. Yung paduro-doro mo, moral. Kung grabe makadoro kay kung Marcolita, animal, oh. Maumura ka pa nga kagahapon, eh. Morality? O immorality? Ano ba talaga? Sumayos ngayong kademonyuhan ninyo. Huwag nyo kaming paglulukuhin. Kawawa naman itong simbahan ng Baptist. Dinamay po niya, eh. Sos, laman-laman lang namin, hindi nyo binoto si Digong, eh. Morality. Ah. Sa buong mundo. Ay! Kung naalala nyo, Mr. President, bago kayo tumakbo Ah! and you were still deciding to run, Mm. I was invited by a common friend Ah! to meet with you. Uy! And we did at the Fairmont Hotel in Makati. Ah! I hope that you would remember that. Ah! With me are two pastors, Ah! and we prayed together. Uy! I prayed for you. Ay putang ina, demonyo nagdadasal din pala. Ngayon ko lang alam ng demonyo nagdadasal. Dinamay mo pa yung isang pastor, ha? Sinong pastor? Sino? Asking the Lord to give you the right decision to run Oh, for the presidency. I do not know you from... putay na na. O parang pinalabas mo. Isa ka sa mga nanghikayat na patakbuhin si Tatay Digong sa pagka-presidente. Boss. Sabi ni Tatay Dig. Nagdasal? Anong dasal? Dasal ng satanismo? Eh, sinungaling, meron ako ipapakita ka mamaya kung sinong binoto niya. Adam, Mr. President. Ah, But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Hey! Nangampanya ka? Sigurado ka? Ako guys, sa totoo lang, 2015, dito man yata yung mga kagrupo ko, umikot po kami sa Metro Manila, Luzon. Grupo ho namin, ma-South, North. Every time, merong meeting di Abansi, rally, kung totoo itong nangangampanya kay Digong, nakita ko sana itong Pastor Dila na ito. Sumumbat na hindi naman dapat manumbat kasi wala ka namang isusumbat. Hindi mo naman talaga binoto si Tatay Digong. Putangin na. Huwag nyo kaming paglulukuhin at hindi nyo kinampanya si Tatay Digong. Iba po ang presidente nila. Meron pa akong ipakita mamaya sa inyo. Tuloy, oh. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers. Hoy! DDS trolls? DDS vloggers? Sige nga, kayong mga DDS na nga nanonood sa akin ngayon, mga trolls pala kayo. Huwag niyong tanggapin yan. Banatan niyo to sa Facebook niya. Buang di kami trolls, totoong tao kami. At kailanman walang trolls ang Duterte simulat sa poll. Merong trolls si Bangag. Oh.
O, sikat tayong mga DDS, pinasikat ni Pastor Dila sa Quadcom. Troll ay may kay Bangag inamin, pero tayong mga DDS, hindi na ho natin kailangan ng trolls kasi organic po tayo. Legit po tayong mga supporters. Tao tayo, hindi tayo trolls. Mas trolls ka pa nga tingnan eh. Nanonood ka? Merisi, ba't ka nanonood? Kung ayaw mong mabatikos, bakit tumakbo ka pa sa pagkakongresista? Dapat, hindi ka tumakbo. Ay, putang nanahimik ka na lang sana, nag-focus ka sa pagiging pastor mo. Alam mo, Mr. Pastor Atras, Pastor Dila, natural. Talagang may magbatikos sa inyo. Nandyan ka sa kongreso eh. At ang binibira mo ay isang Rodrigo Roa Duterte na mahal ng maraming Pilipino, natural. Talagang makatikim ka ng mga kaliwat ka ng banat ng mga DDS vloggers. Ano to? Ano to? Martial law? Bawal na ba kaming magbatigo sa inyo? Pinapasahura namin kayo. Mga taxpayer kami, kaya namnamin nyo ang batikos namin. That's normal. Dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. Sige nga, tuloy oh. Na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, Oy, sinisira daw ang kanyang reputasyon. Pastor, wala nang sisirain sa'yo. Matagal nang sira. May sisirain pa ba dyan? Ang problema sa'yo, grabe ka mga makapanira sa mga Duterte. Gumanti kami sa inyo, sinisira na ang kaluluwa mo. Wala naman sisirain niya ang kaluluwa mo. Hinihintay ka na nga sa impyerno ni Satanas eh. Wala, pastor. Ikaw yung sumira sa pagiging pastor mo. Ikaw yung sumira sa pagkatao mo. Makakusa ka kay Inday Sara, sobra-sobra. Makakusa ka kay Tatay Digong, sobra-sobra. Nabulat-lat yung tunay na pagkatao mo. May padila-dila ka pang nalalaman eh. Grabe mong mga luxury cars. Mga bulletproof pa yung iba. Ganda pa ng armas mo, oh. Ano, NPA, pastor? Ganda ng armas nito eh. Ikaw po yung sumira sa inyong pagkatao. Huwag niyo pong ibintang sa amin. Natural, nasa public service ka. Nasa politiko ka. That's normal na may mag-criticize sa iyo. Kung hindi mo kaya ang kritisismo ng mga tao sa inyo, ang advice ko sa iyo, mas maganda magpastor ka na lang. Mas maganda, oh. ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libo-libong boto ang binigay namin sa inyo. Totoo yan? Sige nga. Kami, pastor talaga, Pastor Dila, alam nyo, hindi naman namin kailangan magbilang kung ilan yung boto na maibigay namin. Ang mahalaga dyan, bumoto kami, bukal sa kalooban, bumoto kami na ayon sa aming konsensya. Bumoto na kami dahil gusto namin si Tatay Digong, nangampanya kami dahil gusto namin si Tatay Digong. Pero, never po kami nanunumbat sa isang Rodrigo Roa Duterte. Never po kami sinasabi kung ilan ba yung boto ninyo, ilan bang boto namin. Kasi ang mga Duterte diehard supporters, hindi po kailangan manumbat at kailanman hindi nanunumbat. Kasi ganito. Bakit po namin binoto si Tatay Digong? Bakit po namin ikinampanya? Namin kasi hindi mo naman binoto talaga si Tatay Digong. Sinungaling ka eh. No, sinungaling yan eh. Binoto namin si Tatay Digong dahil gusto po namin yung kanyang tapang paninindigan laban sa mga durugista, kriminal at korupsyon. Yan ang gusto namin. Kamay na bakal. Kung
ikaw didiis ka, tunay kang didiis, tunay mong sinuportahan si Tatay Digong Nimal, dapat hanggang dulo, sinusuportahan mo. Pero hindi mo nga suportado. Kasi hindi ka nagpapagod, hindi ka nagsakripisyo, pangangampanya kay Tatay Digong, natural. Kaya mong isusuka si Tatay Digong kasi hindi mo na talaga ibinoto at hindi mo ikinampanya. Ang problema sa iyo, Pastor Dila, wala kang ebidensya na binoto mo o kinampanya mo. Pero kami marami. Tingnan nyo yung mga FB feeds namin, personal FB namin. Since 2015, sumisigaw na kami kay Duterte. Pero ikaw, hito ka ngayon, naging kongresista ka ngayon, at bumibira ka kay Tatay Digong, ngayon, sino kang Poncio Pilato ka, magsabi ka na nangangampanya ka kay Digong, meron kang patunay? Maglabas ka nga. Kasi kami, meron kaming ilalabas mamaya, tuloy natin, oh. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Hindi ka kailangan pasalamatan. Kailangan ka talaga personal na pasalamatan ni Tatay Digong. Unang-una, hindi ka kailangan pasalamatan dahil hindi mo talaga binoto si Tatay Digong. Hindi mo talaga kinampanya si Tatay Digong. Buang ka talaga, oh. Hindi ka talaga didiis. Hindi mo talaga binoto si Tatay Digong. Kasi, si Tatay Digong pa lang, proclamation pa lang, nagpasalamat na. Every time, nagtatalumpati si Tatay Digong, nagpapasalamat sa maraming tao na bumuto sa kanya at nangangampanya sa kanya. Lalo na mga OFW. No need na magpasalamat personal sa'yo. Lalo na sa'yo na hindi ka bumoto, ugag. Hulaan nyo kung sinong binoto niya. Hulaan nyo kung sinong ikinampanya niya. Huwag tayo magpaloko sa pastor na bulaan na to. Meron pong kumakalat sa social media ngayon. Patay talaga, ang galing talaga ng mga DDS, believe ako. Oh. Kita nyo po yan. Ayan. Dito natin sa gilid para makita nyo ako. Oh. Tingnan nyo po. Merong nagpost po. Sabi dyan, sinungaling si Abante. He did not vote for PRRD in 2016. And his church group did not endorse PRRD. They went for Marujas or Grispo for president. And Leni Robredo and Sosimo Paridis for VP. Sinuportahan lang ng church niya si Duterte noong nanalo niya. Ayan, oh. Oh. Hindi man inendorso. Yung nakabilog dyan, basahin ko yung nakabilog, ha. Iyan po yung mga kandidato na inendorso. So ngayon, ang Baptist, namimili ho yan. Namimili lang kung sino yung iboboto. Hindi po sila dinidiktahan. Tama yung nag-comment. Hindi po kami dinidiktahan ng pastor. As ang problema itong pastor na to, feeling na sinusuportahan niya si Tatay Digong. So may bilog dyan, guys. Basahin ko lang, guys, pero medyo malabo dyan. The PMTL shortlisted Gabay Cristo candidate are as follows. So ngayon, ito po yung mga kandidato na ini-endorso. Yung sa may bilog muna tayo. The Filipino Movement for Transformation Leaders, PMTL shortlist of candidates. Listahan po ng kandidato yan kapag presidente. Ibig sabihin, dyan po sila pipili ng kanilang pwedeng iboto. So, nasa kanila kung sino po ang pipiliin. Pero marami pong Baptist dito sabi, hindi po kami nagpadikta. Ano kami? Independent po kami. Pero meron pong pinopromote. Yung sinabi ni Pastor Dila na church niya. Shortlisted Gabay Cristo candidates are as follows. For President, Grispo Marujas. Nasaan si Digong? May Digong? Ba't ka nanumbat? Hindi mo naman kinampanya si Duterte. Hindi mo naman binoto si Duterte. Nanumbat ka? Ito tayo ngayon eh. Sa Vice President naman, si Paridis Sosimo o Robredo Maria Leonor.
Dalawa, Lini Robredo at si Sosimo Paredes. Ngayon, sabihin nyo po na sumuporta yung 6,000 churches ninyo sa buong mundo. Na ini-endorso nyo man, kahit man sa endorso lang man sana makikita natin na talagang totoo yung sinabi niya. O, paano to, pastor? Sinungaling ka? Nanunumbat ka Wala man nakalagay na Duterte yan. Dalawa ang pinagpipilian lang ho ninyo. Si Grispo at si Marco Pal. Kaya si Tatay Digong, nabudol niya kagabi Nabudol niya. Pinudol niya ni Pastor Atras Kasi ang feeling ni Tatay Digong, putang ina, nangangampan niya nga to sa akin. Pero ito, Tatay Diggs, balikan mo to, Tatay Diggs, murahin mo, baliktarin mo, murahin mo to. Sinungaling Ayaw pa naman ni Tatay Digong ng sinungaling.